Mga kapuso, extra ingat po, lalo na ngayong maulan ang panahon. Viral ang video na ito kung saan ang isang delivery rider nabagsakan ng malalaking halaman at poste ng kuryente sa Antipolo City. Sa lakas ng ulan, sumilong sa isang malaking halaman ng bougainvillea ang delivery rider. Pero sa kasamaang palad ay nabagsakan siya ng malaking halaman at 2 poste na kanyang ikinasawi. Ayon sa Meralco, isa sa mga posteng natumba ay poste ng kuryente batay sa paunang impormasyon. Nang bumagsak ang halaman dahil sa malakas na hangin at ulan, sumama ang poste ng kuryente at isa pang poste. Pag-usapan natin ang insidenteng yan. Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, nakakalungkot ang ganitong pangyayari. Bukod dito, may nabalita nga na rin na lalaking nakuryente sa poste naman ng ilaw. Sa ganitong mga insidente, ano po ang habol ng mga biktima? Well, mas importante siguro ay malaman kung sino ba ang hahabulin at usually, sa mga tanong na ating sinasagot dito ukol sa mga sino ang dapat managot sa mga aksidente na nauuwi sa mga taong nasasawi o nasasaktan, ang usual na sagot natin ay kung sino ang may ginawang pagpapabaya. Pero alam niyo po ba na meron tayong batas ng Republic Act 11361 o mas kilala bilang ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 at sa batas na ito ay malinaw kung sino ba ang may responsibilidad para sa mga power line at poste na nagdadala ng kuryente. Malinaw sa batas na ito na bawal magtanim, maglagay ng kahit na anong sagabal sa tinatawag na power line corridor. At ito yung lupa na kinatitirikan ng power line at syempre kasama ang poste nito. Kasama na lahat ng airspace sa ibabaw at tabi nito, kasama na dito ang lahat ng mga halaman, istruktura o kung ano-ano pa na maaaring itanim, itayo, ilagay sa power line corridor na ito. At ang may obligasyon na linisin, maglinis, maggupit, magputol, magbagsak kung kinakailangan ng mga puno at iba pang halaman na maaaring sagabal dito, ay sino pa po? Ang power company o kumpanya ng kuryente at responsibilidad din niya na inspeksyonin at panatiliing maayos at walang sagabal ang mga poste at linya ng kuryente na yan. Kahit na masabing ang poste at linya ng kuryente ay nasa pagmamayari pa ng pribadong tao, at the end, yung power company pa rin ang may pangunahing may responsibilidad para dito. So napakalinaw po, yung kumpanya ng kuryente ang dapat na nagsisigurado na maayos at malinis at walang peligro sa mga poste at linya ng kuryente na yan. At marami na ring mga kaso na nakaabot pa sa Korte Suprema ukol sa responsibilidad ng power company tulad ng Meralco para sa mga nababagsakan ng poste halimbawa at sa mga kaso ng electrocution ng mga tao dahil sa mga nahuhulog na kawad mula sa poste. Sabi ng Korte Suprema, mas mataas ang antas ng responsibilidad at pangangalaga ang meron dito sa mga poste at linya na to dahil nga sa likas na panganib at peligro na dulot ng kuryente. Wala tayong kalaban-laban dyan, lalo na nga kung bigla na lang mapapatid at ang kawad at ma-expose tayo sa high voltage wire na ito. Kung mapapatunayang nagkaroon ng hindi pagsunod sa obligasyon nito sa ilalim ng batas, mananagot ang power company sa actual damages para sa pagpapagamot o kung may nasawi sa pagpapalibing din. Maaari ding magkaroon ng compensation for loss of a life na at the very least ay 300,000 pesos na maaaring madagdagan pa, lalo na kung ang namatay ay nagtatrabaho. So maaaring may compensation for lost income. At depende sa mga circumstances, maaari ring maging issue ang moral at exemplary damages. Kaya dapat po ay laging mag-iingat. At tayo kung may nakikita tayong mga irregularidad, lalo na ng mga poste, yung mga malalaking halaman dyan at yung mga sanga, ay i-report na po natin kaagad sa barangay o diretso sa power company mismo. Dahil sa ganitong mga sitwasyon, ang pag-iingat at agarang pag-aksyon ay pwedeng makapaligtas pa ng buhay. Kung hindi sa ibang tao, ay buhay ninyo. Ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw
Para sa kapayapaan ng pag-iisip, huwag magdalawang isip. Ask me. Ask Attorney Gabby. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.